Hello! November 11, Lunes. This is our daily episode 3072, 3073, and 3074. Pasensya, hindi ho tayo nakapag-record and nakapag-live nung nakaraang araw kasi talagang sinabi na talaga ng doktor na kapag hindi daw ako pinahinga yung lalamunan ko ay lalong magkakaroon ng bleeding. Ngayon, ito yung vibration nyo, Lunes na Lunes, ha? Check natin. Independent. Pangalawa. Freedom. Naku, ang bigat. Pangatlo. Revealer of truth. Hala. Okay. Alam nyo kung bakit ko sinabing mabigat? Kasi, ano siya yung pagiging independent alone is mahirap na. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang housewife na iniwan ng husband mo. Tapos yung husband mo, yun yung naghahanap ng pera, no? Pangtustos sa pamilya. Or sabihin na natin, breadwinner sa bahay ninyo. No? Kasi may mga panahon na yung breadwinner natin talagang nagkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya, gastusin, etc. So, kailangan din nilang kumawala, no, sa sitwasyon. Kasi, yun yung katotohanan, na may mga sarili din silang pangarap sa buhay, may mga gusto din nilang bumuo ng sarili nilang pamilya. Dito, nagkakaroon ng issue kasi minsan, dahil sa pag-aasawa, yung sustento na hahati or minsan nagkakaroon ng shortage dahil kung nasanay ka na yung breadwinner ninyo is buhos na buhos magbigay, and then kapag nag-asawa, siyempre mapupunta sa asawa yung iba, sa bills nila, kung nag-loan sila ng bahay, sasakyan, kagamitan, ganun, dun mapupunta yon. So, kung may matitira, yun na lang yung mapupunta doon sa dati niyang yung pamilya niya na tinutulungan niya noon. Pero kung ito'y tungkol naman sa pag-ibig, no? Kung nasa separation mode, heartbroken ka ngayon, kailangan mong tanggapin yung pangyayari kasi wala kang choice Hindi mo naman pwedeng hilahin yung tao pabalik sa'yo. Kasi kahit mahila mo siya 1, 2, 3, aalis pa rin siya. Kung nasa nasa isang toxic na relasyon. Halimbawa, kasal ka. Gusto mong magkaroon ng kalayaan, no? Kasi hindi naman lahat ng nakikipaghiwalay is may kapalit. Yung iba nakikipaghiwalay para magkaroon sila ng katahimikan, kalayaan sa sarili nila. Kasi may mga tao na yung para bang ang hirap na i-explain kasi basta I'll try. Sa iba kasi makakapag-resonate kayo Kung nasa isang pagsasama, live-in, kasal, or mag-asawa, no? And then, kalaunan, no? Parang nararamdaman mo na hindi yata swak yung pagsasama ninyo. Kahit anong adjust na gagawin mo, di ba? And then, you've reached to a point na parang hindi mo na kaya yung toxic na relasyon, hindi mo na kaya yung sitwasyon. And then you decided to regain your freedom to be single. And gusto mong ilabas yan ngayong buwan bago matapos ang taon. So, doon sa mga taong ganito, no, ang sitwasyon, gawin nyo kung yun yung magpapasaya sa inyo. Kasi, ang pangit naman, napipilitin yung sarili nyo na pagtsagaan yung tao kahit hindi niyo na nararamdaman yung init ng pag-ibig, hindi niyo na nararamdaman yung respeto, kasi yun nandoon na lang is awa at tiyaga. Ang pangit nun. At gusto kong paalalahanan yung mga viewers ko ngayon, no? Kasi 2 linggo na lang
matatapos na yung taon ng 2023. Yung first Friday ng taon, which is January 5 of 2024, yan po ang pinakadelikado na araw para sa mga tao na may barang kulam sumpa at mga taong maraming kaaway, kalaban, mapanegosyo, politika, pag-ibig, pagkakaibigan, overseas, etc. So, kung alam nyo sa sarili nyo na ngayon pa lang mismo 2023, parang ang bigat na ng swerte, no? Ang bigat na ng lahat-lahat sa inyo. Message nyo ako para malaman natin kung ano ang meron dyan. And most of the time, reading, private reading, or probably cleansing, or protection ritual, wealth ritual, love ritual, at saka yung mga pampaswerte sa buhay, or kung ano-ano pang dapat na gawin sa inyo. Kasi, magkaiba ho yan. Para hong ulam din yan. Magkaiba-iba, di ba? So, kinalulungkot ko, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo. Sa araw na January 5th, no? Kapag kayo tinamaan ng barang dyan, siguradong tumba. Kasi unang Biyernes ng taon yan. So, wag kayong kampante na may Diyos, na siya yung makakarma, na ganito, ganyan. Dahil ang ganyan na mga tao, lalong-lalo na kapag desidido sila, wala kang magagawa. So, yung akala mong sakit, akala mo natural na sakit, yung akala mo mga ganyan, dahil may doktor, hindi kayang gamutin yan ng doktor. Basta siniraan ka ng barang, siniraan ka ng kulam at sumpa, lalong-lalo na ang gayuma. So, kung yung partner mo ginayuma, talagang mahihirapan ka kung ikaw mismo nagdadalawang isip na iritual siya pabalik sa'yo. So, kung ayaw mong mawala siya, iritual mo. Kung ayaw mong mawala ka sa mundong ibabaw, magparitual ka din. Ganun din sa pamilya mo, no? Kasi kung minsan may mga barang na damay ang miyembro ng pamilya sa kamalasan. Yung iba talaga namamatay. Yung iba minamalas sa negosyo. Yung iba naman bigla ang aksidente. Kaya magtataka ka. So, hindi maganda na pabayaan nyo kasi yung iba nga namamatay bago mag-first Friday ng taon. So, ibig sabihin, paghiwalay ng taong 2023 and 2024, ando doon na yung magnet ng negative kung hihilahin ka. So, kung wala kang protection sa sarili mo at hihilahin ka nila mismo sa first Friday ng taong 2024, wala nang ligtas yan. So, habang maaga pa, gawin mo na ngayon yung protection na yan kasi lalabas ang katotohanan. So, kung idadasal niya yung bad karma sa'yo, tatalab ang bad karma. At kung dinarasal niya na mawala ka sa estado mo sa negosyo, sa politika, etc., mangyayari. Kasi the truth will come out. So, gustuhin mo man o hindi, the truth will come out. And that will give you a lot of damage for the rest of the 2024 year. So, kung ayaw mong mangyari yan, na masira ang buong taon mo ng 2024, ngayon pa lang ipagawa mo na kasi may 2 Friday pang natitira sa taong 2023. At yan yung 22 at saka yung 29. Kasi yung 15, this week na yon. So, kung hahabulin nyo,
okay.